Palagi ka bang natatalo sa trading dahil lagi kang humahabol? Meron tayong question dito sa ating classmate sa loob ng TDLC. Galing kay Boss Renzmark. Good evening, Kuya Dids. Ask ko lang po sana kung paano po humabol sa trading. Okay. So, ang gusto niyang mangyari is yung kunwari ay nagkaroon na ng trend or mini trend. For example, this one, mayroon tong range sa area na to during morning session or Asian session. So, nagre-range lang siya ng una, no? Around 7 o'clock, napapunta 8 o'clock. And then, nagkaroon ng breakdown. So, medyo naging bearish yung ating yung market during that time, ano? Ngayon, ang gusto niyang mangyari is paano humabol, no? What if, kunwari, hindi siya nakaride sa drop movement na ito or sa rundown na ito, ano ang pwede niyang gawin? So, I suggest mga boss, wala tayong ibang magandang gawin kung hindi i-box natin yung susunod na maging post niya, no? Actually, every post nito, pwede natin i-box yan, ano? Pwede niyo siyang kahunin ng kahunin, no? Yan. Then, titignan niyo lang naman kung saan siya kakawala or mag-breakout, no? Kung hindi kayo makadecide ng ganyan, let's say for example, ito medyo humaba yung kanyang range, what you can do is to put some trend line. Actually, you can put some parallel channel, no? So, from here to here, and then, ito makikita nyo, oh. So, kung yung box medyo nagiging choppy sa inyo, kagaya nito, yung box na to medyo hindi malinaw sa inyo, breakout sa taas, pumasok sa loob, alam nyo, medyo choppy siya. Ibig sabihin, hindi pa kasi ready talaga mag-breakout ito pataas, ano? Mag-movement siya pataas. So, ginilagyan lang natin siya ng parallel channel, then you can try to remove the box. Then, makikita nyo rito, medyo na-filter yung kanyang noise, no? Kasi ang importante sa trading mga boss is yung maging clear yung ating direction, maging makalinaw sa atin kung ano ba yung direction niya kanyang pupuntahan. No? It's either going up or going down. Okay, so napansin natin dito mga boss, meron tayong movement dito na going up but eventually nag-breakdown pero pumasok ulit sa loob at nag-breakout ulit. I suggest mga boss, hintayin natin kung saan siya mag-stabilize. No? For example, this one, nag-breakdown ulit. No? After this breakdown, bumalik ulit siya sa baba. No? Kasi hindi naman siya nagtuloy sa itaas. And then after this, nag-attempt na siya dito, na bumuelo na siya, mag-breakdown ulit pababa. So on this part, mano-notice natin na pwede nating gawing entry level ito as our retest, no? Na niretest niya pa ulit kung kaya niya pa bumalik ulit sa itaas. But on this scenario, hindi na po niya nagawang bumalik pa sa taas, kaya nag-drop na lang po siya pababa. And ito yung ating best entries kung sakali mang na-late tayo, no? So, hindi natin kailangan humabol mga boss, kailangan lang maging malinaw sa atin kung saan ba yung magiging next na movement ni market, no? So, on this scenario, nagkaroon pa siya ng play pababa, no? So, mga ilan din ba ito? Let's say around 200 to 250 pips, no? Kaya kung mano-notice niyo ulit, inulit dito yan, ano? So, meron ulit box dito. Then again, pwede natin gawing parallel channel. From this to this, yan. Yan, and then again, yun 'no. So ma-notice niyo nag-breakdown siya pababa and then nag-retest ulit although pumasok sa loob pero ang ginawa niya ay lumabas ulit. So itong paglabas niya rito, ito yung ating pinaka the best na mga entries, entry point 'no, 250 pips din yan 'no. Hindi man natin kailangan kasi masakyan yung pinaka, top at saka bottom 'no. Kahit hanggang dito lang tayo is good na yun. Alright, so kung gusto pa ninyo ng mga ganitong klaseng content, paki-like and share lang 'tong video na 'to at i-save niyo na rin para puwede ninyong balik-balikan and then pusuan na din ninyo o kaya mag-comment kayo kung meron kayong mga suggestion at question para puwede rin natin masagot sa susunod nating vlog. Bye.